Hi, hello everyone. Ayan. So, medyo matagal po akong hindi nakakapag-upload sa inyo ng video, no? So, I'm so sorry for that. Pero this time, I promise that I'll be uploading some videos here on my YouTube channel. I hope that you keep on supporting me, no? Excuse me. Kasi nga, hindi lang po ako nakapag-upload ng mga in the past kasi nagkaroon po ako ng mga problema sa buhay natin. So, sana po keep on supporting this channel and I hope kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka po at paki-share nyo na rin po sa iba ang channel na ito na sa ganun matulungan natin sila, no, na matulungan natin sa larangan ng academics or sa information lalo na sa English. And I will not be only teaching English here, I will be teaching also some other subjects and other inputs, no. And sometimes I'll be singing. So, abangan nyo po yun. So, yun. Marami po salamat sa inyo again and I hope patuloy nyo pong tangkilikin ang channel na ito and I'll be uploading continuously already kasi nga ay magagawa ko na siya by this time. Okay? So, sana po ha. Marami po salamat. But before ending the message, I would like to reiterate again kasi alam ko na kapag ano na ako nito ang tawag doon, nakapag-video na ako nito, may na-upload na ako nito o dito sa sinasabihin ko na to na ang kaligtasan po ay diba? When you have faith to God, kailangan mayroon tayong faith sa Panginoon kasi nga kapag wala ka noon, hindi ka talaga maliligtas eh. Malinaw sa Bible, di ko lang siya kabisado. Anong verse ba yung sinasabi na tawag doon, Jesus is the only way, no? So paano ka makakarating sa langit kung hindi mo sasambahin ang Diyos? Diba? Si Jesus Christ. He is the only way nga lang. Tapos isa pang dahilan para makarating ka sa langit is kailangan may faith, no? Kapag wala ka noon, hindi talaga tatanggapin ang tao doon kasi nga kailangan, excuse me, sumamba tayo sa Panginoon. Kailangan may faith tayo. Okay? So sa John 3:16 pa lang, malinaw po doon ang paliwanag na kailangan ay sasambahin natin ang Diyos, may faith tayo sa Kanya. Diba? Ano nakalagay dyan sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Okay? Okay, so yun, kung may Bible kayo sa inyo, pakisundan nyo na lang po ako. Okay? Pakibasa nyo na lang din po para makita nyo na tama ang binabasa ko na verse para sa inyo. Okay po? So, malinaw dyan, sino ba yung God, no, na tinutukoy? So, the God the Father yun, di ba? O, sino yung for God so loved the world? Iyon ba yung mga halaman, mga hayop? No. Iyan yung tayo, no? Tayo po yung tinutukoy niya. So loved the world that He gave His only begotten Son. Sino ba ang begotten Son? Tayo ba yun? Hindi, syempre si Jesus Christ lang yun kasi blameless siya, okay? Wala siyang bahid ng kasalanan. So, bakit ba wala siyang bahid ng kasalanan? Kasi nga, He was conceived by the Holy Spirit. Hindi naman siya na-conceive by, the sexual intercourse of the parents, no? Wala na, tsaka hindi naman niya parents sila, Mary and si Joseph. Kasi by that time, pa lang sila mag-boyfriend pa lang sila. Hindi pa sila mag-asawa. Okay, so, He was conceived by the Holy Spirit. Hindi siya hindi siya na-conceive na kagaya natin na tayo ay nasa laman sa makasalanang katawan. So, the only Son is a begotten Son na tinatawag is Jesus Christ lang, no? Walang tao na anak ng ang Diyos. Iba kasi yung sinasabi sa Bible verse na you can be yung Son of God kung ikaw ay about faith po yung tinutukoy doon. Hindi yung tunay na kagaya ni Kristo na Son of God. Hindi po yung ganon, ha? Ayan. So, siya ay blameless kaya nag-iisa lang siya na Son of God. Okay? So, yun yung tinutukoy dyan sa John 3:16. No? For God the Father so loved the world, tayo yun. He gave His only begotten Son, Jesus Christ yan. He was really prophesied in the Old Testament before coming in the New Testament. Okay? So na-prophesy na talaga siya. So kaya hindi natin pwedeng questionin ang Bible kasi nga alam niyo ba ang Bible at even lalo na si Jesus Christ kasi nga He was conceived by the Holy Spirit and prophesy na siya even in the Old Testament, no? Ang Bible ay nagawa po yan, alam niyo kung ilang taon,
to be if not I am not mistaken, alam ko 1,400 years. Alam mo ang 100 years nga lang, napakahirap pagtagni-tagni ng information bago yan mabuo. Pero yung Bible nabuo po yan for that year, ganun kahaba, 1,400 years. Itinago sa mga kuweba, sa bato, at may mga proven by facts. Ayan, may disturbance. Nakalimutan ko na sinasabi ko. Ayan, so basta ganito kasi yun. Ang Panginoon naman kasi hindi naman yan katulad ng tao, no? Na binabawi niya ang kaligtasan. So nandoon tayo sa alam ko sa binabasa natin na na John 3:16. So pasok doon the Father, siyempre yung Ama, tawag dito, for God so loved the world, He gave His only the begotten Son. So mahal tayo ng Diyos, mga tao, kaya binigay niya ang Diyos the begotten Son, no? And then ang sumunod, present dito ang tinatawag nating Holy Spirit. Dito pa lang sa verse na to, pasok ng Holy Spirit, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nagtataka ako doon. Alam mo, napakaraming verses sa Bible teaching about the Trinity o yung Holy Spirit, the Father, the Son, and the Holy Spirit as one, no? Doon pa lang sa Genesis, nung nilikha ng Diyos habang nililikha nasa creation siya, no? Nakalagay doon, sinasabi niya, at likhain natin ang ang lupa at langit ba yung pagkasabi niya? Hindi ko matandaan. Basta, so ibig sabihin, likhain natin. Binanggit niya ang term na likhain. Ibig sabihin, may kausap siya. So, yun yung Holy Spirit as I see it, no? The Holy Spirit, the Father, and the Son, no? So, yung Trinity, talagang iyan po ay proven yan sa Bible. Ayun, at ulitin ko, ang Bible ay nabuo for 1,400 years bago yan nabuo. Kaya paano hindi natin yan papaniwalaan? Ay proven by facts yan, no? Napakaraming mga facts ang natunton at na-discover na ukol sa Bible, no? Kaya hindi natin yan pwede sabihin at questionin si Jesus Christ at questionin ang Bible. Na nangakala ng iba, ang Diyos daw is just a state of the mind. Lalo na yung mga hindi naniniwala, yung mga tawag doon, yung iba, ang pinapaniwalaan ay science. Kawawa naman sila, no? Nakakaawa ang kaluluwa nila kasi alam niyo, tumingala lang tayo sa langit, no? Tumingala lang sa langit, may isip mo na na there is God. Bakit? Kaya bang likhain ng tao itong sangkatauhan? Diba hindi? Ibig sabihin, there is someone na kayang maglikha, may kapangyarihan, may supernatural power. So, sino yun? Tao ba yun? Ayan. So, syempre, si God yun. At yun nga yung tinutukoy sa Bible. Kaya nakakaawa yung usually yung mga ayaw maniwala, yun yung mga nagdanas ng pain, matitinding pain, mga naglumaki in trouble sa buhay. Kaya punong-puno ng pait sa puso. At higit sa lahat, yung sa kanilang puso at isip, yung pride. Yan ang lumamon ng kanilang pagkatao. Kaya ayaw paniwalaan at ayaw din basahin ang Bible. Kaya nagdudunungan sila. Hindi nga nila binabasa ang Bible. Ngayon pa nga nagsasabi, ayaw daw nila paniwalaan ang Bible kasi tao lang naman ang sumulat niyan. Nakakatawa, no? Natural. Tao ang sumulat ng Bible dahil tao ang babasa Alam nga naman aso sumulat, ang pasulatin mo ng Bible. Hindi ba? So medyo kahit Kristiyano, parang nakakapantig ng tinga yung mga ganun. Hindi ko katalinuhan ba yun? Di ba? Titirahin mo ang Bible, yan ang iniwan ng Diyos para sa atin as guide sa buhay natin, di ba? So nakakalungkot yung mga ganyang klaseng tao, pananaw sa buhay. Titirahin ng Bible, na tao lang daw. Natural, tao ang babasa, kaya tao ang nagsulat. Kinasihan niya ng Espiritu ng Diyos. At alam niyo yung mga red markings, no? Sa Bible. Alam niyo si Jesus Christ mismo ang nagsalita niyan. Kasama niya yung mga manunulat, yung kanyang 12 disciples. Kaya paano mo sasabihin yan? Na hindi yan, ay proven yan na si Jesus Christ came to the earth with 12 disciples. Diba? So, ang dami sa buwan. Hindi pa nga nila binabasa ang Bible. Ang dami nagmamarunong na mga magbabasa ka sa social media. Nako, sorry for the term, no? Nag-iiba talaga pakiramdam ko, nakakalungkot na makabasa ng mga ganon, no? Natural, tao ang babasa, kaya tao ang nagsulat. Maintindihan mo ba kung aso ang magsulat niyan? Hindi naman nakakapagsulat ang aso kahit anong mga hayop, hindi ba? Ito ang another reason.
Kasi ayaw nila paniwalaan ng Bible eh. Oh. Eh bakit yung mga scientific books diyan, yung mga aklat? Hmm. Bakit niya pinapaniwalaan ninyo? Tao din naman ang nagsulat niyan. O di dapat pala wag niyo paniwalaan dahil tao din ang nagsulat niyan. Di ba mga kalokohan ng mga, alam mo, yung lumalabas sa bibig nila, yung mga sinusulat nila, hindi nila naiintindihan sa totoo lang. So, nakakalungkot. Anyway, sabi nga natin, life is a choice, no? Yun ang kanilang ano eh, buhay nila yan eh. So, na-share ko lang, so sana po, ayun nga, ulitin ko lang, ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Iyan po ay dapat ay, once na ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, eh, ligtas ka na talaga. Once save forever. Huwag po kayo maniwala doon na hindi ang Diyos kagaya ng tao na pag nainis, babawiin niya ang pinangako niyang kaligtasan. Hindi ganun ang Diyos. Okay? So, ang ang dami, napakarami kasi hindi naman ako pastor kaya hindi ko kabisado yung mga maraming verses. Ang kabisado ko lang yung John 3:16, ayan, yung Titus 3:5, yung mga ganyan, about salvation verses ito, di ba? Yung mga Romans 8:1-3, mga ganyan. Marami pa akong iba na kaya lang nakalimutan ko yung iba. So, basahin niyo na lang po yun kung gusto niyo about salvation po yan na hindi dapat nawawala ang kaligtasan. Malinaw po diyan sa mga verse na yan. At mapakarami pang verses na sinasabing ganun. So, almost the same. Ulit-ulit na sinasabi na hindi dapat nawawala ang kaligtasan. E paano naman yan, Sir Bonnie? Sasabihin mo sa amin, hindi nawawala kaligtasan, nagkakasala pa rin naman kami. Ay, sabi sa Bible, walang hindi nagkakasala na tao. Eh di ba sabi for the wages of sin is death. Ang kapalit daw ng kasalanan ay kamatayan. Totoo 'yun. Eh hindi nga iniligtas na nga tayo, di ba? Sumampalataya na nga tayo. So wala na 'yun. Okay? Ang Holy Spirit mo, ang spirit mo, ang kaluluwa mo hindi na yan affected kahit na magkasala pa yung katawan mo. Pero hindi 'yun ibig sabihin na hasadyain. Iba po ang sinasadya iba po ang nagkasala sa nagkakasala, parang somewhat like that. Kasi iba kasi yung hindi sinasadya sa sinadya. Ayun, yun pala ang term. Kaiba yun, no? Kasi kung ikaw ay sinasabi mo na tumanggap ka sa Diyos, pero after that, balik ka rin naman sa mga kasalanan pinagagawa mo, edi hindi ka totoong tumanggap. Dahil kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, magbubunga yan nandiyan na ang Holy Spirit sa puso mo at magbubunga at siya na mag-guide sa iyo, siya na ang magkukonvict sa iyo sa bawat kilos at kaisipan mo sa nararamdaman mo sa lahat. Okay? Ganun po ang tinatawag nating tunay ng pananampalataya, totoong tumanggap. Dalawa kasi yan eh, ang uri ng pagtanggap. Meron tayong tinatawag na possessing at saka professing. Ang pinakatotoong pagtanggap po ay yung possessing. Kasi yung professing, sa bibig lang po yun yung mga pakitang tao lang. Masabi lang nagsisimba, masabi lang na tumanggap sa Diyos. Pero makita mo ang buhay, ganun at ganun pa rin. Okay? Wala naman nababago. Patuloy sila nag-i-enjoy sa kasalanan. So, yun lang naman yun ang nun. Although, hindi ko nga sinasabi na pure na hindi na magkakasala. Iba nga po kasi ang sinasadya sa di sinasadya. If ever na nagkasala ang isang mananampalataya na totoong tumanggap sa Diyos, papaluin na lang po yan ng Panginoon. Pero hindi po mawawala ang kaligtasan sa Kanya. Malinaw po yan sa Bible dahil hindi nga tao ang Diyos, siya po ay Diyos. Hindi niya binabawi ang kaligtasan kahit na magkasala ka pa. Kasi pinangako niya yan eh. Gift niya yan eh sa atin eh. We are now living in grace. Kaya ang kaligtasan natin is by grace na. Bakit ni Sir Bonnie? Nung araw kasi nung unang panahon, by action sila, by works ang kaligtasan noon. Kasi nakakasama pa nila ang Diyos, nakakausap. Di pa buo ang Bible noon. Pero nung bumaba ang Jesus si Jesus Christ dito sa New Testament, nung siya ay nag-ascend na sa langit, Holy Spirit na po ang kanyang iniwan sa atin. Kaya tayo po, ang ating para tayo ay maligtas ay ang kailangan lang natin mananampalataya. Kasi by grace na po ang ating kaligtasan ngayon. Okay? Ganun po siya. So, sana naintindihan ninyo ang aking mga paliwanag. And I hope, if you have questions, you can comment down below naman. Pero sana wag yung sa bagay, hindi kayo papayagan ni YouTube. Kasi pagka, ang tawag doon, yung foul ang mga sasabihin, hindi din yan, kayo ni YouTube. Okay, so, I'll be answering questions that are related to what I have said here. So I hope that
it should not be violent. Yun nga, sa bagay, ano naman yan ni YouTube pagka violent, no? So, we should not be pursuing our own views, but we have to pursue, no? We have to pursue. Even me, I'm saying that all of you who are watching right now, you pursue reading the Bible, no? If you have doubts on me, what I am saying, you have to pursue reading on your own Bible. But be careful with the Bible that you are reading. You use the King James Version only as possible, the version of King James 1611, because that is the original Bible translation. Okay, the other translations are corrupted and not reliable anymore. Okay, so you use only the King James Version of the Bible, no? Okay, so yan po ang tunay na Bible na inyong dapat basahin. At yun nga, kailangan may faith po tayo, ha? May faith, wala na pong plus sa faith. Kasi pag may plus ang iba, ito yung sinasabi ng iba na kailangan daw, pag nanampalataya, kailangan gumawa ka muna ng mabuti para daw sa makarating sa langit. Ako, kaya sila kung ano nung ginagawa, no? Hindi ko nababanggitin, alam niyo naman mga ibang religion, kung ano nung pinaggagawa nila sa katawan nila. No, that's an insult and blasphemy to God. Malinaw sa Bible. Tapos na. Si Jesus Christ lang ang dapat magpakahirap niyan. Wala nang iba. Hindi ikaw. Because you are not the Redeemer. You are not the Son of God. Okay? So, si Jesus Christ lang may karapatan ng ganun. At tapos na po yan. Siya na po ang naghirap niya. Kaya kapag ikaw pinasakitan mo ang sarili mo, ginawa mo ang ginagawa ng Panginoon, naku, that's a big insult to God. Blasphemous sa Panginoon yan. Okay? Kasi nga ang iniuutos lang niya is faith, walang plus na good works, no? Hindi ka gagawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Kasi kung totoo na ang kabutihan paggawa ng mabuti makakaligtas, hindi mo kailangan ng Diyos. Bakit? Sabi nga ng asawa ko, gumawa ka lang pala ng mabuti, ligtas ka na eh. Bigyan mo lang ng bahay, pakainin mo lang araw-araw, bigyan mo kayamanan yung mga naghihirap, etc. Maliligtas ka na pala eh. So, bakit mo pa kailangan ng Diyos? Kaya nakakaawa yung mga ang pagkaakala nila ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Another yung tinitira pa nila hindi naman totoo na pag walang action dead. Kaya kailangan pag may faith, kailangan may action. Tinan mo yung iba, umaano pa rin, ganun pa rin ang buhay. Hindi na, paano masabi kang ligtas yun? Nako, yun po ay mga paliwanag ng mga hindi scholar, hindi talaga nag-alaw, kahit hindi ako pastor, kahit paano nag-aral po ako ng Bible. Almost 4 years ang tinapos ko sa pag-aaral ng Bible, and even until now, I'm still learning. Okay? So, but I am not a pastor, no? Kasi ako, for learning ang aking purpose. That's why I am reading the Bible and I'm studying the Bible. Okay, so ganun po yun, no? So, kailangan, ang sinasabi ko? By grace tayo. Yun po ang malinaw. No, kailangan manampalataya tayo by grace. Walang plus. Sasabihin ng iba na yun nga daw, ba't bumabalik? Alam nyo, kapag ka ang tao, kunyari, tumanggap, tapos bumalik dun sa kanyang ginagawa, possible hindi talaga yung tumanggap. Ako nga, minsan niisip ko yun, parang I wanna go back to what I'm doing before. Pero sabi ko, hindi talaga kaya ng aking espiritu na, hindi na kaya talaga ng aking, and even ang katawan ko, I'm thanking God because my body is really rejecting those things that I used to do before. So, salamat talaga sa Panginoon. So, ganun yun. Okay, so possible hindi yung tumanggap. Huwag nilang gamitin yung mga ganun na, bakit yun tumanggap? Pero yun, tinan mo, balik. Kaya kasi patuloy ka dapat kasi ang faith, kailangan yan may plus. Kailangan gumagawa ka ng mabuti para hindi dead. No? Excuse me, iba yung tinutukoy ng Panginoon doon sa faith without action is dead. Iba ang tukoy niyan. It's about, basta iba, hindi yun ukol sa salvation, no? Kaya yung mga nagtuturo ng ukol sa ganun, huwag niyo pong paniwalaan yun. Mali yun. Maling-mali. Maniwala kayo sa akin. No? At ulitin ko, malinaw sa Bible nakalagay, Jesus is the only way. So, paano ka makakarating sa langit kung hindi mo paniniwalaan si Jesus Christ? Ang linaw nga sa Bible, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Okay? So maliwanag po ba yun?
Ayan. So, pasensya na ha. Medyo humaba ang aking talakayan dito. Kasi nga, I'm really concerned with your soul, ating kaluluwa. Sana magkasama-sama tayo in the future. Kasi lahat naman mawawala dito sa mundo. Wala naman everlasting na buhay sa mundo. Now, the transition of the body is, when yun is, para makarating ka sa langit, talagang kailangan ng physical death, no? Ayan. So, sa susunod yan ang mga ating pag-usapan naman. I'll be sharing about that. This time hanggang dito lang muna sa salvation, and I hope you learned a lot. And again, I will repeat my statements. I will reiterate that I'll be uploading lessons in English here, and aside from that, other inputs with the other subjects. And minsan awitan ko kayo para masaya tayo. Ayan, you just wait for my uploads, okay? And I hope, again, ulitin ko sasabihin ko, sana po, if you hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please push the button now, mag-subscribe na po, and pakishare nyo na rin po sa iba itong aking videos para nang sa ganun, please, para nang sa ganun ay matulungan natin sila, no? Lalo na po sa kaligtasan at saka sa larangan ng academics, no? Sa learning. Okay, yun lang, and yun nga, para makapag-upload na ako, maasikaso ko na yung mga dapat kong i-upload, no? Maraming po salamat, and bye-bye everyone.